Hello guys, so pangalawang araw na po ni Doxy. Si Doxy po, pinangalanan ko na po siyang Doxy para maalala ko siyang yun yung first na gamot niya para sa kanyang sugat. So yun na yung naisip kong pangalan niya, Doxy. So ngayon, pinainom ko po siya ng gamot. So ito po yung gamot na binili. Ayan guys, Doxycycline po yan na tablet. Hinati ko po siya sa, yung isang maliit na to, ayan, nakikita niyo po yan. Nakikita niyo po ba yan? So, yung maliit na yan, maliit na po yan. Hahatiin ko po yan sa apat. Then, paiinumin ko po siya ng isa, yung nahati na. Ito yung nahati na. So, ito po yung nahati na. Bali, magiging katumbas po nitong dalawang tablet na to. 8. So, 8 days ko pong ipapainom to. Bali, napainom ko na po yung 1/4 niya. Kaninang tanghali. Kasi pinakain ko na po siya, then pinainom ko po siya ng gamot. Maganda daw po yan sa, sa mga sugat at saka antibiotic daw po yan. So, ito po yung ginagamit ko. Yan, doxycycline. Antibiotic po. Pero yun muna, mas malakas, mas maganda daw po yun. Kasi malaki siyang aso. Ito kasi ginamit ko to sa mga maliliit kong dogs. Ito. Yan. May mas maliit pa po ako dyan. So, kaya ito yung syrup yung gamit ko. Ito, siya kasi sobrang laki niya. Malaki siyang aso. Baby pa lang siya malaki na. So, kailangan niya ng mas malaking, mas malakas na gamot. Ayan. So, kanina nandun siya sa labas. Doon siya natulog sa labas din. Kasi hindi siya umiingay. Hindi siya maingay, mabait siya, sobrang bait niya. Naka-steady lang siya doon. Siguro, kampante na yung loob niya na may nag-aalaga sa kanya. Ngayon, lumakas, umaambon kasi kanina. So, nilipat ko siya doon sa clubhouse. So, doon ko siya nilagay. Doon siya sa pinakagilid para hindi po siya maampresa ng ulan. Yan. Ngayon, umuulan pa rin po sa labas. So, yung mga aso daw na lumabas din yung aso. Natakot po siguro kasi. So, pinaliguan ko na rin po siya kanina. Hindi ko na po na-videohan yung kabuang pagpapaligo. Pero before start po ng pagpapaligo, binidyohan ko. So, ito po yun. So guys, so papaliguan natin. Papaliguan natin siya. Para malinis natin yung siya. Guys, papaliguan ko na siya ito. So, dito naman siya kasi hindi siya pwede sa loob. Patutulungan natin siya. Ito siya nakapwesto nun. Kasi yan kasi dito ka kaya dito lang. Hindi siya pwede lagay dun. Ang daming kulay dun. So dito nga na siya. Ibatakan ko siya dito. Ang gamit ko nga po pala, perla. Kasi subo ko na po yun sa aso ko. Hindi po ako nagamit ng Madre Cacao. Although maganda rin po yung Madre Cacao. Pero mas gamay ko po kasi yung perlang sabon na kulay puti. So, actually, proven na po siya sa akin. Meron po kasi ako before na nag-start ko lang po ako mag-alaga ng aspin noon. Meron po ako dalawang aspin na galisin. Nung ibinigay po siya kasi sa akin, na baby pa lang, meron na siyang mga sulat-sulat. So, napabayaan na po talaga siya before. Tapos, kinupkup ko pa rin po. Then, lumala po yung sakit nila ng skin disease. May nakapagsabi lang po sa akin na gamitin ko yung perlang sabon na kulay puti na bar. Nung tinry ko po siya, kasi bumili po ako ng sabon na para sa sabon na para sa aso, para sa mga galis. Hindi po siya effective. Tapos after po siyang ipaligo, after po maligo ng aso ko, nangangati po siya tapos mahapde. So hindi po effective yung nabili ko. Nakalimutan ko na yung pangalan Pero nung na-try ko po yung perla, wala pa pong 1 linggo. Gumaling po yung aso ko, yung skin disease na nawala. Tapos gumanda po yung balahibo niya. Subukan nyo rin po, try nyo po. Maliban po sa Madre Cacao. Proven na rin po kasi yung Madre Cacao. Pero mas prefer ko po para sa akin po yung perlang sabon. Wala pa pong 1 week. Kung hindi pa po ganun kalala yung sugat ng aso ko, wala pa pong 1 week. Gagaling na po yung aso ko. So ito po yung pakakita ko po sa inyo. Ayan po yung aso ko, kulay puti. Ayan. Perla lang po yung sabon niya. Then ito po, yung brown. Ayan. Tapos ito po yung shih tzu ko. Ayan. Magaganda po yung balahibo nila. Yung isa po kasi, sa kapatid ko yan, may sarili pong sabon yan, mamahalin. Mamahalin po yung sabon yan. Hindi, shampoo ka lang, mamahalin siya.
Ayaw niyang maniwala sa akin na perla lang yung gamit. So, ayun guys. Nasa clubhouse nga pala siya. Nilagay ko doon. Kasi ngayon, tingnan niyo, malakas ang ulan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, sobrang lakas ng ulan. Ayan. Doon siya nakapwesto. Kagabi, doon siya nakapwesto. Doon siya nakapwesto kagabi. Para pagka, masisilip ko siya agad. Nilatagan ko naman po siya ng karton. Komportable naman po siya doon. Then, dito, after ng umaga, nilipat ko po siya dyan. Biglang umulan. Malakas po kasi ang hangin doon. Di ba po ang husky kailangan nila ng malamig na lugar para hindi sila ma-heat stroke. So, doon nga siya nakapwesto kanina. Tapos napansin ko, umaambon na. Lumabas ako, natatamaan na pala siya ng tubig doon. Kaya nilipat ko siya sa clubhouse. So, ito yung clubhouse, guys. Papakita ko sa inyo. Guys, ito yung clubhouse. Ayan siya. Ayan siya. Dito muna siya kasi umulan kanina. Tutulog ko doon, guys. Ito yung clubhouse namin. Ako ang may hawak ng susi. Ako ang naglilinis dito. Ang pinagkatiwala ang maghawak ng susi. Kasi malapit ako dito sa court. Madali akong tawagan para sa mga magpapailaw. So ayan guys, napainom ko siya ng doxycycline. Doxycycline ba yun? Papakita ko sa inyo mamaya yung gamot. Binili siya ng Good Samaritan dito na kapitbahay namin na laging nagpapakain ng mga stray dogs. So meron din dalawang aso rito. Ayan, iikot tayo. Ayan siya, nasapin siya ng karton. Diyan ko siya nilagay kasi pag umulan doon, pag doon ko siya pinwesto, mababasa siya. Ayan. Walang langaw dito. Ayan walang langaw dito. Doon kasi sa amin, ang daming langaw. So hindi siya naiistorbo, nakatulog na siya, na-relax na siya. Gawa siguro ng gamot. Hindi na rin medyo masakit. Ayan. So, second day, ngayon. Ayan. Ang ipapangalan ko sa kanya ay Doxy. Ayun guys, yung nandun yung aso na, yung stray dog. Stray na sila kasi inabandona na sila eh. Ayan o. Dadalhin ko kayo dun sa dalawang aso na nilagay ko rin sa clubhouse. Pag umuulan, ayan sila. Pag umuulan, doon sila magstay kasi wala na silang bahay. Inabandona na sila, literal. Pinabayaan na sila ng may-ari sa kanila. Ayan, yung brown. Yung nakaharap dito, yan. Yan yung anak ni Kobe. Siya yung pinakabata. Ayan. Ayos na ang itsura niya. Oh. Tapos ito yung ina niya. Yung nanay. Ayan. Halika dito, Gigi. Dito. Ayan. Ang laki niya. Oh. Ang ganda niyang lahi. Half, siya eh, Labrador. Half Husky. So, yun yung anak niya. Yan. Yun, hindi ko kilala. Ayan. Nilagay ko kasi yung husky doon. Kumakain sila sa loob. Pinapakain sila ni Kuya. Yung Good Samaritan. Ito. Lumabas. Siguro natakot yung sa husky. Nakatali naman yung husky. Ayan siya. Ayan siya. Ayan, aking sexy anak. Ayan siya. Para silang sexy. Mukhang na siya. Naligo sila kahapon. Pinaliguan siya ng Kuya. So, doon sila pinaliguan sa poso. So, ito yung court namin. Pakita ko na rin sa inyo yung park namin. So, ngayon, napakaganda. Hindi lang natabasan doon. Yan. Hindi nila tinabasan. Dito lang sila nagtabas. Kasi mataas na yung mga dahon. Doon hindi nila tinabasan. Eh, merong daanan pa ganun. Hindi nila sinabi. Wala kasi nababaw. Yan guys. Happy siya. Ang din sa akin to. Basa ka naman, kadiri ka. Pumunta ka doon sa damahan. Ito hindi ko kilala. Ngayon ko na nakita to. Si Gigi. Gigi ang pangalan niya. Yung isa hindi ko kilala. Si Kuya ang nagpapangalan eh, kasi siya yung nagpapakain. Mabait to. Dati hindi ko nahahawakan to. Takot sa akin to eh. Simula nung pinapasok ko sila sa clubhouse. Yan. Mabait na siya sa akin. Nagpapahawak na pala siya. Mabait naman to. Mabait to. Aso ng Uranus Street to eh. Dati hindi siya nagpapahawak. Takot siya. Nung buhay pa si Kobe. Ngayon patay na si Kobe eh.
Sobrang tanda na kasi ni Kobe. Hindi ko alam kung 10 years na ata si Kobe o, o 12 years bago siya namatay. Yan. Nagpapahawak na siya sa akin. Yung isa takot pa sa akin eh. Hindi pa siya nagpapahawak, lumalayo siya sa akin. Yan, nakatingin siya. So yun guys, update ko ulit kayo. So napaliguan ko na nga pala siya. Yan. Kanina kasi umuulan eh. So tingnan na uli natin siya. Nagpapahinga siya, pagod na pagod siya. Kaya siguro nasugod na. Ayan. Dami ng sugat guys. Literal. Naglalamig yung mga sugat na sa paa. Pero ngayon relax na siya. Aalagaan po natin siya. Sabi po sa chat, ampunin ko na raw. Hindi nila alam na ako na ang nag-aalaga. Then sabi pa ng isa na nag-comment dun sa post ko, dun sa online namin sa subdivision. Online, buy and sell kasi yun eh. So, pinost ko. Sabi niya, ampunin ko daw para pagka nagkaroon ng lahi, maanak daw yung iba. Mabibenta ko raw. Ang layo na agad nung iniisip ni kuya. Ako nasa gamutan stage pa lang ako eh. Siya nasa bentahan na. Gumagastos na ako ng gamot. Gamot, effort, pagod. Tapos yung dedication ko para mapagaling siya. Hindi mo na yun yung naisip ni kuya, ang layo na sa bentahan. Paano kung hindi siya nakasurvive? Di walang bentahan. Di ba? So yan. Ayan guys. Ayun yung makulit kong aso. Yung kulay puti. Shh, Bobby! Ayan. Nakikita niyo ba yun guys? Yan. Aso ko yan. Ayan na. Lumakas na yung ulan. Tara na. Mamaya ulit. Hello guys, pangalawang araw pa rin po, hapon na. So binalikan ko po siya. Tingnan ko po yung kalagayan niya kung okay lang po ba siya. So nakatulog na po si Doxy. Ayan, mahimbing po yung pagkakatulog niya, hindi po siya maistorbo. So idikit lang po natin yung karton. May dala nga po pala akong dehydrated powder para ilagay po sa tubig. Yan po. Para may mainom po siya sa pagka nauhaw siya. Maglalagay lang po tayo ng tubig para po ma-mix po yung dehydrated nang meron po siyang mainom pagka nakagising na po siya. So ito na po yung mga sugat niya. Marami pong dumi. Kailangan unti-untiin po natin linisin. Ayan po. Gising na po siya, pero matamlay pa rin po si Doxy. So, hayaan lang po muna natin siyang magpahinga. Guys, yun. Nagyuyong yung saliwang-saliwa yung sugat niya. Ayan. Pero may antibiotic na siyang nainom. So, sundan lang po natin yan. Ayan, natanggal na yung ano. May malaki siyang sugat to. May amoy siya to. May amoy siya. Amoy ng ano, galis. Ang galis. Yan. Grabe to. Pagang-paga to. So, babalikan natin siya mamaya. Binigyan ko lang siya ng tubig. Para hindi siya mauhaw. May pampalakas din yung tubig niya. May dextrose yan. So, babalik tayo mamaya. Ito yung dalawang aso na nauna dito. Ayan sila. Dito rin sila. Yung dalawa, mag-ina yun. Yung itim, at saka yun, mag-ina. So, ito akin to, dun sa bahay yan. So, sila yung dito nagstay. Bantay na rin sila sa clubhouse. Kasi minsan may pumapasok dito. Para safe. Ayun siya, dun siya. Tapos itong dalawa doon. Doon. Sa may CR. Pagka umalakas ang ulan. Kasi, umaampias dito. Pagka sobrang lakas, doon hindi. Doon, umaampias din doon eh. Umaampias din. So, yun, nabasa. Wala kasi tayo malaking space. Kaya, ano, ayan guys.
So, babalik tayo mamaya. So, check natin. Magpapakain tayo mamaya. 6 o'clock na ngayon ng gabi. So, bye-bye. Yan guys, dito muna siya matutulog. Binigyan ko na po siya ng pagkain, tapos may kasama na rin po yung gamot. So, babalikan na lang po natin siya bukas para ma-check po ulit natin kung ano yung kalagayan niya. So guys, nakita niyo na natutulog siya kasi nakainom na siya ng gamot. Yun nga yung gamot na doxycycline. So, mamaya, bukas ulit, bukas, siya kaiinumin ng gamot ulit para ma-relax po ulit siya. Hindi po siya, grabe, napakabait niya. Napakakalmado lang niya. Hindi siya, siguro talagang naiisip niya na ako yung mag-aalaga sa kanya, na papanatag niya yung sarili niya para gumaling na siya. Nakakaawa, grabe nakakaawa. Nung binuhat ko siya kasi nga hirap siya sa paglalakad kasi tatalon siya sa kabilang may tubig kasi papunta dun sa clubhouse. Nahirapan siya tumalon. Ang ginawa ko, binuhat ko. Nung binuhat ko siya kasi nga ang dami niyang sugat. Mula buong katawan, lalo dito sa dibdib niya, papunta dito sa baba, sa may hita niya, sa hita, sa mga sigit-sigit niya. Sobrang ang lalaki ng mga rashes niya. Tapos nangangamoy yung sugat niya. Amoy talaga, yung galis. Amoy galis aso talaga. Kawawa. Tapos yung dito takot akong hawakan kasi ang lalaki ng ng sugat niya. Yung dito niya, yung ilong niya, puro puti. Tapos yung dito niya, may sugat na rin siya dito kasi kakakalbot niya. Tapos yung dito niya, yung likod niya, may mga matted na maliliit na balahibo na dahil sa sugat. Hindi siya basta humid eh. Nung pinukuskus ko yung dito sa likuran niya, ang daming maliliit na rashes sa loob ng balahibo niya. Pala ko nga sanang eraser. Pero wag na muna siguro kasi sobrang grabe. Napakagrabe ng sugat niya. Yung dito, wala nang balahibo. Lalo na yung paa niya. Ang laki ng paa niya. Wala nang balahibo dito. Sugat-sugat, nag-crack na yung niya. Hindi ko nga siya masabunan kasi iniisip ko baka umiyak o baka mag-react siya na hindi pa kasi ganun panatag yung baka sumbaban ako or yun ang naiisip ko kasi hindi ko siya kabisado. Yung unlike dito sa mga aso kapag umulit, ko lang siya. Pero hindi naman makamabait. Nung hawakan ko dito, hindi siya umiiyak. Hindi siya nagre-reklamo. Walang reklamo talaga. Kaya nakakabilib. Kaya parang talagang willing na willing akong tulungan siya. Kasi talagang grabe, nakakaawa siya. Nagtititi siya dun sa sakit niya. Naghahanap talaga siya ng tutulong sa kanya. Kaya nga nung una ko siyang nakita ng madaling araw, ang tingin ko talaga sa kanya nahingi siya ng tulong. Na ayaw niyang umalis. Ang tagal niyang nakasteady doon, na isa lang yung posisyon niya, nakaganyan lang, nakadubaw lang siya dito sa may gate naman. Kaya sabi ko, nung una, kasi natatakot pa ako kasi hindi ko kasi kabisado yung husky. Kaya ngayon nagre-research. So, itutuloy ko lang po yung paggagamot sa kanya, yung pagpapakain. Tapos yung care na maibibigay ko sa kanya para at least mag-fully trust siya sa akin. I think nag-fully trust na siya sa akin kasi nga dahil sa ginagawa ko. Pero mas gusto ko talagang lumapit yung loob niya sa akin. Gusto ko siyang i-adapt. Gusto ko talaga siyang kunin kasi nga napakabait niya. Yun yung pinaka-reason ko doon napakabait niya. Hindi siya katulad ng mga aso kong makukulit. ang sarap niyang alagaan kasi wala siyang reklamo, wala siyang umol, hindi siya kahit alulong hindi siya gumagano walang reaction. Wala siyang negative reaction, walang puro positive reaction yung nakikita ko sa kanya. Pag nakikita niya na ako, nagbuwag na yung tail niya kanina. Kapag lumalapit na ako, may pagkain akong dala. Nagbuwag na yung tail niya konti. Kaya willing na willing akong kunin siya hindi dahil lang sa hindi dahil lang sa may lahi siya. Kasi first, at the first talaga, ayoko mag-alaga ng husky noon pa. Kasi, ang isip ko niyan kasi malaking aso. Tapos lahat ng fur niya, naglalagasan. Hindi siya pwede dito. Tapos, yung baka hindi ko kayang i-handle. Pero, ito, tingin ko talagang kaya ko siya i-handle. Kasi meron kaming malaking aso. Actually, kaya din tinura ko siya. Kasi kamukha siya nito. Ito, Snow. Tayo. Ayan, kamukha siya nito. Ganyan ang mukha niya, Ganyan, kulay puti nga lang. Malaking aso din po ito, Ayan, ang laki ng paw niya. Yan, ang laki. Pero yung dun sa isa, ayan, ang laki-laki na,
Oh, ganito siya kalaki. Pero baby pa yun eh. Mas lalaki pa siya rito. Ito ang balahibo rin ito. Pero wala po itong lahi. Aspin lang po ito. Mix breed na po ito eh. Mix breed na. So yan guys, follow up ko po kayo after. Bukas, follow up ko po kayo sa mga mangyayari sa kanya. Papakita ko po sa inyo bukas kung ano yung itsura ng sugat niya. So, doon muna siya sa Clubhouse. So, bukas ulit guys.